Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito ay kayo ay nasa mabuting kalagayan kahit saan man po kayo naroroon. And of course, kung kayo ay mga OFWs, no, nasa labas po kayo nating bansa, ay harinawa kayo at ang inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas ay maayos din po sila para man magkaroon kayo ng peace of mind, no? Diyan sa inyong kinaroroonan. Okay, maraming salamat. O sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, no? Ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong legal and public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines. Okay? So, pwede po bang makisuyo, no? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, could you please paki-click po yung subscribe, share, and like buttons po natin, and of course yung notification bell upang sa ganun pag meron tayong mga updates ay duly notified po kayo. At upang na rin po matulungan po ninyo ang inyong lingkod, no? Kung hindi man po burdensome sa inyo, na paki-click nung po ang subscribe, share, and like buttons po natin at upang matulungan ninyo po ang inyong lingkod na mapalawig pa natin yung ating advokasya, no? At lalo na ang pag-spread out po natin ng mga legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay? Maraming salamat. All right? So, let's now proceed dito sa ating tatalakayin ngayon. Ang ating pong episode nito ay may kinalaman po, no? Sagutan, sa sulat po sa atin ni Martin Velasco. Okay. Sabi po niya dito, Sir, tanong ko lang po, meron po kaming 8 hectares, no, na lupa, tax declaration lang yon. Nasa kamag-anak ng father ko yung 4 hectares at naka-father naman yung 4 hectares. Ngayon, bininta po ng father ko yung 1 hectare sa kamag-anak niya, bali 3 hectares pa ang naiwan. Pwede po bang pagawan uli ng tax declaration certification 3 hectares at ipatitle na rin namin? Ano ba po ang pwedeng gawin at mga requirements? Okay, una, doon sa usaping ito, no, sabi ko na marami na tayong mga videos tungkol dito sa inyong katanungan, no, particularly pagkaroon ng bilihan o paglipat po ng dokumento, no, sa titulo or tax declaration certificate doon sa bagong may-ari or pag-apply po ng titulo. So I suggest na mag-ano po kayo, no, mag-search po kayo sa mga videos po natin ng Batas Pinoy, no, tungkol sa requirements ng papatitulo ng lupa. Okay? O pagpalipat ng pangalan, no, ng mga dokumento tulad ng tax declaration certificate o title doon sa bagong may-ari. But anyway, nandito na rin tayo, no, at tatalakayin na rin natin, no, in substance yung mga requirements at yung kasagutan doon sa tanong sa atin ni Martin. All right? Una, kung hindi pa physically nagkaroon ng partition ang inyong properties, no, yung hectares, okay? I suggest na magpa-survey muna kayo at magkaroon kayo na tinatawag nating subdivision and lot plan wherein yung parte ng 4 hectares na naandun sa kamag-anak na tatay mo ay mahiwalay doon sa inyo. So by doing this, no, you can have your own tax declaration certificate. Mukhang ito niyata. Kung ito nangyari na, well and good, okay? Ibig sabihin yan, maaaring nagkaroon na ng partition, okay? So you have only 4 hectares and then nabenta yung 1 hectares. I suggest kung nabenta yung 1 hectares doon sa 4 hectares ninyo, magkaroon din kayo ng pag-survey upang sa ganon, maihiwalay po yung nabenta na 1 hectares from the whole. Okay? So, ibig sabihin, yung 1 hectare na yon, maalis po yon. So, magkaroon ng subdivision ng lot na hiwalay yon. Na yung remaining 3 hectares naman, ganun din inyong gagawin, magkaroon din po ng subdivision and lot plan. At based dito sa subdivision and lot plan na ito, okay, na with approved technical description, no, galing sa Land Management Bureau ng DNR, pwede you can start your
the application or the initiation of the title. You have to decide, so what methods of titling are you going to have? No, there are two types of titling the property. One is by administrative method, and the other one is by judicial method. That means judicial, you have to go to court, and you can ask your lawyer to file a petition sa court for judicial registration of your title, of imperfect title. Okay. Now, you can also go to the DNR and then you apply for pre-patent certificate. Yung administrative po yun. Okay? Ang requirements, basically, pareho lang. Basic of which is, magkaroon kayo ng subdivision and lot plan. And then of course, siyempre, may tax declaration na certificate na kayo. Okay? And then siyempre, kung kayo ay nasa kung manay ninyo ito sa inyong magulang, dapat mayroon kayong tinatawag nating extrajudicial settlement of estate. Okay? And then, of course, i-comply ninyo yung publication requirements sa newspaper of general circulation, no? Or 3 consecutive weeks yung publication, no? Upang sa ganun, ay nakusaan, no? Kayo mga tagapagmana ng inyong magulang ay na-claim na ninyo at ay inyo nang kiniklaim ang inyong mana at nagkaroon kayo ng partition na. Of course, then bayaran po ninyo ang SD tax, no? At documentary stamp tax. And be sure na yung nangawang na nagbenta ng tatay mo, no? Nagbenta sila ng 1 hectare, okay? Ay dapat bayad din po ang ano diyan, ang capital gains tax at saka documentary stamp tax. And importante din na updated yung amilyar, no? Ang property tax doon sa inyong 3 hectares, because kung hindi po updated yan, no, hindi po kayo mabibigyan ng tax clearance sa inyong local government. Ang tax clearance po ay isa yan sa mga requirements na sa pagpalipat po ng tax declaration certificate o titulo sa pangalan ng bagong may-ari. And then if you comply all these things, bibigyan kayo ng BIR ng tinatawag nating electronic certificate authorizing registration na kailanganin ninyo, no, doon sa pagparehistro ng inyong tinatawag nating settlement of estate kung hindi pa nakarehistro yun, at saka yung bilihan, no, upang sa ganun ay magkaroon kayo ng sarili ninyong tax declaration certificate, or kung nagkasundo kayo magkapatid na yung 3 hectares ay subdivide ninyo sa inyong magkakapatid para hindi na para ang bawat isa sa inyo ay may sariling titulo at tax declaration certificate. Kasi napaka burdensome din po pag ang isang lupa, no, ay maraming co-owners doon, kasi yung iba gustong ibenta yung share niya, then yung isa naman ay hindi available, no, ayaw pumayag o nagkaroon sila ng issue sa partition. So this could pose a problem. So, yung iba gusto i-develop yung lugar niya, pero kung wala pang partition, alin doon ang parte niya, no, na gusto niyang i-develop. So, mas mahalaga na kung ganun nung pala, para isang lakaran na lang, ay you come out with an agreement, no, na i-partition ninyo ang inyong 3 hectares to be divided equally amongst the co-owners o kayo mga siblings. Yan yung gagawin. Of course, mag-apply ka ng titulo sa isa sa mga requirements po dyan is course magkaroon kayo ng tinatawag nating tracing cloth plan, no? Aside from the sketch plan, no, subdivision and lot plan, no, meron kayong tracing cloth plan o SIPIA, no, na meron kayo nan kasi kailangan ninyo yan pagpahin yung petition na sa korte, no, for judicial registration. At of course, siyempre, basically nandun na, no, of course, maaring you will be required na kumuha po ng certificate of residence po doon sa inyong barangay, no, na kung saan kayo ay bona fide residence doon sa inyong barangay and for how many years already, no, kasi depende po yan kasi kung ano po ang magiging grounds ninyo, no, in your application of the titling of the land. Okay, so siyempre you have to prove that siyempre, yung inyong predecessor, including you, no, yung sinundan, yung mga ninuno, mga magulang ninyo, had been in possession of that land, no, in the concept of an owner, no, for at least
15 years in the case of being in good faith, mayroon kayong mga dokumento, and kung wala kayong mga dokumento or in the case of yung tinatawag nating extraordinary accusatory prescription that you have been there in that land, no, ang inyong predecessor in that land for the last 30 years in open, continuous, adverse possession in the concept of an owner. So, alam na po ng mga lawyers, yung inyong lawyer yan, no, mga requirements, and they could be of help, no. Kaya I suggest, kung magpapatitulo po kayo, you confer with your lawyer, no, for legal assistance. Of course, yung ganon din po sa geodetic engineers ninyo. Okay? So I hope nasagot po natin ang katanungan ni Martin, no? And yeah, so yun ang inyong gagawin. Of course, and for further details, no, ay meron po tayong detailed video on the requirements po, no, about the application of land titles. Okay? So paki-search na lang po, no, sa ating mga videos, no, sa Batas Pinoy. Of course, lastly, ay pwede po bang makihiram po ng oras po niyo? Pakihiram lang po ng oras, no? Pinopromote po natin ating libro, no? This could be a ready and helpful materials po sa inyo kung mayroon kayo nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces, particularly yung legal handbook po, no, a daily companion for all, wherein practically po lahat po ng extract po ng mga batas na ating napag-usapan na or could affect our life, no, ay buhay po natin ay nandiyan po, no, sa legal handbook. Kaya napaka-importante rin kung na meron kayong copy nito sa inyong bahay, no, at saka sa inyong workplaces. Extract po ito ng mga batas na practically na pag-usapan natin o may kinalaman sa buhay po natin by the time na tayo ay pinanganak, no? About nag-asawa, family relations, nagkaroon ng issue sa kasal, validity ng kasal, no? Family relation support, no? Guardianship, nandito po, no? Pagpatitulo ng lupa, land reform, nandito po. So, yung extract po nito, and many other laws, kaya highly recommend na meron po kayo nito. Of course, ganun po yung ating handbook on the Bill of Rights, no? Nandito po, may kinalaman po ito sa ating karapatan na kung saan pag ang ating pamahalaan o estado ay nag-exercise po ng tinatawag nating inherent powers, yung ating pong liberty, life or property could be affected. Kaya napakamahalaga na meron din tayong kopya nito sa ating bahay, no, para meron tayong basic information, no, kung ano ba ang ating karapatan, particularly sa issue po ng arrest. Kailan ba tayo pwedeng ma-arresto ng may warrant at walang warrant, no, about our property? Kailan ba mahulughog yan, subject to search and seizure, no? May warrant ba o walang warrant? Okay, and then kung halimbawa din kung mayroon nagkaroon ng arrest, no, based on the inquest at nagkaroon ng custodial investigation, ano bang karapatan ng isang tao na na-arresto, no, and while in custodial investigation. And then meron na po tayo ngayong, we are now living in a digital world, no, sa internet po, no, sa social media. Okay, alam ba pa ninyo na pag ang ating pong mga electronic gadgets, tulad po ng computer, laptop, mobile phones po natin. Pag ito po ay nagamit po, sangkot sa isang krimen, no? This could be subjected to, papasok na po yung cybercrime dyan, at saka yung cyber warrant na kung saan ay pwede pong iba-ibang cyber warrants na kung saan ay pwede pong makuha, no, at ma-examine po, no, for forensic examination yung ating mga electronic gadgets, no. Kaya napamahalaga na meron po kayong copy nito sa inyong bahay. These are all tinatawag nating mga hardbound po ito. Of course, for the rest ng libro po natin, especially sa mga panyeros at panyeras po natin, no, practitioners, no, sa labor and industrial relations, sa corporate practice po, no, at saka of course yung ating SIPRA, panyero at panyeras, pag wala pa po kayo nito, you can have the copy of these books, no, sa Central Books, sa branches in
in Manila, in Makati, in Quezon City, Mandaluyong, and also in Cebu and in Davao. You can have these screenshots and you can order online. Free delivery daw po, and these are all hardbound. Okay? All right. So, yeah, and yeah, yun lang po, no? And you can access their website and you can basically have an idea kung ano bang nilalaman po ng mga libro natin. Okay? Maraming salamat. Okay? So, sa kakapasok pa lang, no? Sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-click lang po ang subscribe, share, and like buttons po natin and notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified. Maraming salamat sa inyong suporta and I hope to see you again in the next videos po natin. God bless.